Habang nasa biyahe, nanahimik si Laika dahil tila umiikot ang paligid niya dahil sa tama ng alak ng ininom niya. Pagdating sa bahay, pinuhat siya ni Peter at dinala sa kwarto saka maingat na inihiga sa kama pero mahigpit siyang yumakap sa leeg nito. Tabi ka dito, nakalabing sabi ng dalaga. Matulog ka na. Ayaw ko, nahihilo ako. Salita ka kasi ng salita. Bakit? Tanong ng dalaga saka hinila ang binata, saka inilapit ang mukha sa mukha nito. Natatakot ka ba sa akin? Bakit ako matatakot sa'yo? Tanong ng binata. Dahil baka hindi ka makapagpigil at mahalikan mo ko. Malambing na tanong ng dalaga saka ibinaba ang paningin sa mga labi ni Peter. You kissed me kanina sa noo kaya ngayong dalawa na lang tayo? Baka hindi ka na makapagpigil pa at sa lips na. What if kung sabihin kong iyon nga ang gusto kong gawin? Tanong ni Peter na napasulyap din sa mapulang mga labi ng dalaga. Papayag ka ba? Napaawang ang mga labi ni Laika na hindi mapigilan ang mga matang pagmasdan ng gwapong mukha ng binata. Everything is almost perfect. Matangos ang ilong, medyo makapalang kilay, mapupulang mga labi at mahaba ang pilik mata. Be honest, Laika, gusto mo bang halikan kita? Tanong niya habang nakatunghay sa dalaga. Marami na ang magagandang babaeng nakita niya, pero kakaiba ang pagka-inosente ng ganda ng dalaga. Ito yung gandang pagmasilayan mo kada umaga. Magpapasalamat ka na lang kasi ikaw ang kasama niya. Napailing siya nang lumuwag ang pagkayakap ng dalaga sa leeg niya at nakapikit na ang mga mata. Kinaumagahan, napahawak si Laika sa sumasakit na ulo. Anong ginagawa mo rito? Tili niya nang mapansing katabi niya si Peter. Ingay mo! Reklamo ng binata dahil malapit sa tainga talaga niya ito sumigaw. Bakit nandito ka? Bakit magkatabi tayo? Tanong niya at tiningnan ng sarili pero ganoon pa rin ang suot. Pinakiramdaman niya ang sarili pero okay naman. Hindi ko ugaling pakailaman na lasing. Ani Peter at nagtakip ng kumot. Hindi ba tayo nag-kiss kagabi? Nahihiyang tanong ni Laika. Ang huling na alala niya ay gusto siya nitong halikan. Humarap si Peter sa kanya. Ngayong matino na ang utak mo, tuloy natin ang naudlot kagabi. Nakangiti na sabi ng binata. Anong naudlot? Yes, I want to kiss you, Laika. Pag-amin ng binata. May I? Ha? Tanging nais sa tinig niya. Kiss you. Ulit ni Peter saka nawakan ng baba ng dalaga at pinatingala sa kanya sa kayumuko. Saglit na tumigil siya para bigyan ng pagkakataon ng dalaga, pero sa halip na tumutol, pumikit ito kaya tinawid niya ang pagitan ng mga labi at banayad na hinalikan ng dalaga. Nanginginig ang buong katawan ng dalaga dahil wala siyang maisip. Naging blanko ang lahat at tila makalabi lang nila ang naramdaman niya. Are you okay? Tanong ni Peter sa halip na humingi ng apology. Marahang tumango si Laika na hindi makapaniwala na basta na lang niyang ibinigay yung first kiss kay Peter kaya napakagat siya sa ibabang labi. Hindi ka pa sanay no? Tanong ni Peter pero hindi sumagot si Laika. Iniiwas lang nito ang paningin niya. Initin ko lang yung breakfast natin. Balik tayo sa city after ng lunch dahil maaga pa ang biyahe ko bukas papuntang Masbate. Birthday rin ng anak ni Manong Larry kaya ako na ang maghahati doon. Nang makalabas si Peter, napatutob sa Laika sa bibig. Oh my gosh, hindi ba ako nakapag-toothbrush? Bulong niya. Nang maamoy niya ang tinolang manok na ulam kahapon, lumabas na siya. Kain na, yaya ni Peter kaya naupo siya at kumain. Pagkatapos kumain ay naligo muna si Laika at tumambay muna sila sa labas. Gusto mong sumakay sa kalabaw? Tanong ni Peter. Punta tayo sa Batis, hanap tayo ng ulam. Sige, gusto ko sumakay. Excited na sabi niya. Kaya kumuha si Peter ng gamit at sinukbit sa bewang. Saka lumapit sila sa kalabaw na nasa ilalim ng punong niyog. Pinuhat niya si Laika at pinasakay sa kalabaw. Tapos ito naman ang sumakay sa unahan para hawakan ng tali. Hawak ka sa bewang ko, sabi ni Peter kaya yumakap si Laika sa bewang ng binata. Peter, sandali! Tili niya saka mahigpit na yumakap nang naglakad na ang kalabaw dahil pakiramdam niya ay mahuhulog siya. Okay lang yan. Yumakap ka lang sa bewang ko. Nakangiting saad ng binata. Nang dumating sila sa sapa, naunang bumaba si Peter at sinalo niya sa Laika. Pero dahil hindi sanay ang bumaba, napayakap ang dalaga sa balikat ng binata. Bigla na lang lumakas ang tibok ng puso niya, lalo na nang maramdaman ang pagyakap ng binata sa bewang niya.
Salamat. Pasalamat na nang tumingala pero mabilis na ginawaran siya ng binata ng halik sa mga labi. Kaya natigilan na naman siya. Sorry, I can't stop myself. Paumanhin na binata sa hinawakan siya sa kanang kamay. Tara, manguha muna tayo ng talangka rito sa gilid ng sapa. Kumuha si Peter ng sanga ng kahoy at nilagay sa taas ng butas sa gilid ng sapa. Wow, alimango! Tili ng dalaga na lumabas na ang maliit na alimango saka dinampot pero bigla siyang napasigaw sa sakit. Nang kinagat ng sipit ng alimango ang kamay niya. Mami! Iyak niya pero naalalang mahirap pala siya dapat. Natay pa pala! Luha ang sabi niya na iwinasiwas ang kamay. Hey, saglit! Masihigpit yan! Sabi ni Peter na hinawakan ng kamay ng dalagang may sugat na dahil sa higpit ng kapit ng talangka. Mapuputol ang kamay ko. Takot na sabi niya kaya pinutol na ni Peter ang sipit ng talangka. It's okay, sabi ni Peter sa kaniyakap ang umiiyak na dalaga. Hinaplos niya ang likod nito para tumahan. Wala na. Kinuha niya ang kamay nito, saka inihipan para mawala ang sakit. Tumikim siya para pigilan ang sariling tumawa dahil para itong bata. Dito ka lang, kukuha ko ng tambo para may ulam tayo. Masarap yan sa saluyot at may gata. Anong tambo? Labong o bambo? Sagot ni Peter. Masarap sana kapag talangka o hipon ang ilagay pero dahil sa nangyari, ginamos or alamang na lamang ang ihahalo niya. Ang kalahati ay gagawin niyang tinola at ang kalahati ay ipaklay niya para ibaon nila sa city. Pabalik na sila sa Mindoro. Pinabaunan pa sila ng lola ni Peter ng suha dahil nasarapan sa Laika. Bago sila umalis, ipinangako ni Laika sa sarili na bibilhin niya ang malawak na palayan sa tabi ng lupa ni na Peter. Kahit ang malaking bahay ay susubukan din niyang ipabili kay Rhea kung negosyable ang lupa para hindi na mahirapan ng Lola Amelia ni Peter lalo na sa tubig. Inaantok ka? Tanong ni Peter saka isinandal ang ulo ng dalaga sa balikat niya nang mapansing papikit-pikit ito. Okay lang ako, sagot ng dalaga. Ipinikit niya ang mga mata para umidlip muna. Mas lalo siyang hinila ng atok nang sinuklay ni Peter ang malambot niyang buhok gamit ang mga daliri nito. Ilang oras pa ang biyahe at nakarating na rin sila sa bahay ng binata. Pagdating sa bahay, nahiga siya sa sala at ipinagpatuloy ang pagtulog dahil antok na antok pa siya. Siguro dahil sa nainom kagabi or sa naganap sa kanila ni Peter. Laika! Pukaw ni Peter pero nanatili itong pikita mata. Napabuntong hininga ang binata at binuhat ang dalaga patungo sa kwarto nito. Saka maingat na inilapag sa malambot na kama. Dito ka na sa kwarto matulog. Hinawakan ni Laika ang kanang kamay ng binata at niyakap. Hey, matulog ka na muna. Ani Peter, dito ka lang sa tabi ko, tabi tayo. Nakapikit na sabi ng dalaga at hinila ito kaya napilitang humiga si Peter at tumambi sa dalaga. Pinagmasdan niya sa Laika ang tangos ng ilong nito, mahaba ang pilikmata, mamula-mula ang pisngi at mapula ang mga labi. Kung hindi lang ito taga Maynila, baka isipin niyang anak mayaman ng dalaga. Should I keep you? Tanong niya sa isip at hinawi ang buhok na tumakip sa mukha ni Laika. Pagkatapos ni Blassie, ayaw na niyang magtiwala sa mga babae. Isa pa, fresh pa sa kanya ang nangyari. Sino bang madaling makamove on kung ang kaibigan mo at girlfriend ay matagal ka na palang niloloko? Dahil sa katahimikan ng silid, nakaidlip din si Peter. Nang magising ang dalaga, nakita niya ang sariling nakayakap sa binata habang nakauna ng ulo sa balikat nito. Ang pogi mo talaga? Wika niya at hindi napigilan ng sariling itribang ilong nito gamit ang kanang hintuturo pero napatigil siya nang hawakan ni Peter ang kamay niya. Stop seducing me, Laika. I'm not seducing you. Tanggi ng dalaga sa kabinawi ang kamay. Gagalaw na sana siya pero hinapit siya ni Peter sa bewang. Hindi ba? Bakit nadadala ako? Mahinang tanong ng binata kaya natigilan si Laika. Anong pinagsasasabi mo? Lalaki lang ako, Laika. Hindi lahat ng oras ay makakapagtimpi ako. Sagot pa ni Peter. Timpi saan? Nakalabing tanong niya. Sa tukso. Pag-amin ng binata. Maganda ka at ang totoo, ang lakas ng dating mo at maraming lalaki ang hindi makakatanging kapag sila ang nasa sitwasyon ko ngayon. Isa ka ba sa mga lalaking yon? Tanong ng dalaga na nakipagtitigan sa binata. I wish ako lang ang nasa ganitong sitwasyon at wala nang iba kang pagbibigyan.
Sagot ng binata at inilapit ang labi sa dalaga. Naging maingat ang paghalik niya sa mga labi ni Laika. Sa una ay ramdam niya ang hesitation nito pero matapos ang ilang segundo ay kusang tumugon ng dalaga. Hindi siya marunong humalik. Obvious na siyang alam iyon pero ang dalaga na yata ang pinaka-nagustuhan niyang nahalikan. Tumigil si Peter tinawakan ng mga labi ng dalaga. Hindi ka pa marunong no? Tanong niya. I hate you. Nakalabing sabi ng dalaga na pinigilang maiyak. Ibig sabihin, hindi siya good kisser. Let me teach you. Nakangiting sabi ni Peter at muling hinalikan ng dalaga. Gusto na sana ni Laika na gumanti, pero natulak niya ang binata na marinig ang nag-doorbell. Ako na, baka package ko na yan. Sabi niya at agad na bumangon at lumabas. Bakit? Natigilan siya ng pagbukas ng gate ay ang Lola Amanda niya ang nasa harapan. Lola! Oh my gosh! Anong ginagawa mo rito? Binibisita ka. Wala akong magawa sa bahay kaya binibisita ko nag-iisa kong apo. Nakangiting sagot ni Lola Amanda at niyakap ang apo. Lola, ano? Nakikitira lang ako sa kaibigan ko. Sinong kasama mo? Tanong niya pero nasagot ang tanong na bumaba si Rhea sa SUV nila. Nagtatanong ang mga mata niya kay Rhea pero sumenyas ito na hindi rin niya alam na pupunta ang lola niya. Saan na ang kaibigan mo? Let me see. Lola, baka magalit siya. Ayaw kasi niya ng bisita at ano. Nataranta na si Laika. Lagot talaga siya kapag nakita ito ni Peter. Tara, punta muna tayo sa Hotel Darea. Doon na tayo mag-usap. Bakit? Hindi ba pwedeng dito na lang? Tanong ni Lola Amanda na nagtataka sa kilos ng apo. Laika, sino nag-doorbell? Tanong ni Peter na lumabas ng bahay kaya napakagat sa labi si Laika. Mahinang tinulak niya si Lola Amanda. Lola, please, usap tayo mamaya pero... Sino ba ang tinatago mo at bakit lalaki ang kasama mo, ha? Nakapamayawang na tanong ni Lola Amanda. Senior na si Lola pero mukhang nasa 50 lang ito kung tingnan. Bakit tayo mo papasukin ng bisita mo? Tanong ni Peter. Bago pa man makatutol, pumasok na si Lola Amanda. Lola! Anilay ka na hinabol ang Lola na dumiretso kay Peter. Pasok ko kayo, magaling na sabi ni Peter at pinagbuksan ng pinto si Rhea at Lola Amanda. Ano mo ang apo ko at bakit magkasama kayo? Usisa ni Amanda at iginala ang paningin sa paligid. Napakaliit naman ang bahay nito. Lola? Girlfriend ko ho siya. Sagot ni Peter dahil ayaw niyang pag-isipan nito na masama si Laika. Girlfriend mo ang apo ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Doña Amanda. Please, iuwi mo na si Lola. Bulong ni Laika kay Rhea. Ma'am, papagalitan niya ako. Sagot ni Rhea. Maupo ho kayo, ma'am. Sabi ni Peter at binigyan ng upuan si Rhea. Paano kayo nagkakilala ni Laika at ilang buwan na kayo? Designer ho siya sa company na pinagtatrabahuhan ko. Sagot ni Peter. SD Company? Tanong ni Doña Amanda. Yes po. Lola, hindi ho ako sasama sa inyo. Ayaw ko pong makipag-date sa mga client mo sa pinagtatrabahuhan ninyong resto bar. Agad na sabat ni Laika bago pa siya mabuko. Alam ko pong mahirap lang tayo pero hahanap po ako ng paraan para maiahon tayo sa kahirapan. Napataas naman ang kanang kilay ni Doña Amanda. Ma'am Rhea, salamat sa pagsama sa lola ko rito. Pasalamat ni Laika kay Rhea. Walang anuman. Nagpumulit ang lola mo na isama ko siya kung saan ka nakatira. Sagot ni Rhea. Lola, Anil Laika, mas malaki kasi ang offer ng SD Company kaya nagpa-assign na ako dito. Promise kapag yumaman tayo, bibilhan na kita ng original na alahas. Sino ang nagsabi sa iyong peke ang alahas ko? Gigil na tanong ni Lola Amanda sa kanya. Ay, totoo ba yan, Lola? Bulalas ni Laika na kunwari ay gulat na gulat. Palipat-lipat na naman ang tingin ni Peter sa bisita. Oo naman. Bigay ho ba ng clients ninyo? Okay na lang ho ang iba. Sabi ni Laika na pinapanalangin na sana magets ng Lola ang nais niyang iparating. So, mahirap tayo? Tanong ni Lola Amanda na napailing sa isipan. Heto na naman siya at nagpapanggap na mahirap kahit na doon niya ang aurahan. Ay nakakainis sa ginawa pa siyang mamasang sa resto bar ng apo. Yayaman din ho tayo, promise. Pangako ni Laika. Laking pasalamat niya dahil matalino ang lola niya at nagets agad ang nais niyang iparating. Ikaw, ano ba ang trabaho mo, iho? Kaya mo na bang buhayin ang apo ko? Tamad to sa gawaing bahay. Ngayon palang dinawin ko na para walang saulian balang araw. Diretsang tanong ni Doña Amanda. Dati ho akong OFW at ngayon ay driver na lang sa company. Sa tingin mo,
Kaya mo buhayin ng apo ko sa pagiging driver lang? Namamawis na si Laika sa nangyayari. Hindi maikakailang na-disappoint ang lola niya sa trabaho ni Peter. Siyempre, halos lahat ng inirereto nito ay anak din ng mayayaman at mula sa angkan ng kilalang tao. Marangal ho ang trabaho ko at hindi ko man maibigay ang lahat, lalo na ang material na bagay. Sinisigurado ko kung kaya kong ibigay ang lahat ng mayroon ako kay Laika. Magalang na sabi ng binata. Maganda ang lola ni Laika at sigurado siyang maraming manliligaw ito ng kabataan nito noon. Hindi isyo ang pagiging marangal dito. Ang concern ko bilang lola ay kung kaya mo bang ibigay ang gusto na financially. Magsusumika po ako, sabi ni Peter. Wag mong pabayaan ang apo ko dahil babawiin ko yan kapag pinaiyak mo. Pagbabanta ni Doña Amanda at tumayo dahil halata namang hindi siya welcome dito. Dito na ho kayo mag-dinner. Alok ng binata. Baka malate si Lola sa lakad niya. Sagot ni Laika. Magluto ka na ng dinner natin. Hatid ko lang sila sa labas. Nang makalabas ng bahay, agad na nasermonan siya ng lola niya. Ikaw na bata ka? Kung ano-ano pinagsasasabi mo ha? Ani Lola Amanda. Lola naman, huwag ka na magalit. Hindi kasi niya alam na akong CEO sa company at sabi ko sa resto bar, ka nagtatrabaho. Heto na naman. Ani Amanda, bakit palaging mahirap ang eksena ko lagi? Kasi kapag malaman niyang mayaman tayo, baka lumayo siya sa akin, Lola. Pulong ni Laika. Gusto mo ba talaga siya? Seryosong tanong ni Lola Amanda pero hindi makasagot sa Laika kaya tinapik niya sa kanang balikat. Never mind, dalaga na talaga ang apo ko. Lola? 27 na ako. Ani Laika. I know. I hope na tama ang desisyon mo. Puno ng pag-asang sabi ni Lola Amanda, huwag kang masyadong magpadala sa kagwapuhan. Maraming manlulokong tao ngayon. Yes po, Lola. Please don't tell mommy and daddy ha. Kapag ikaw mabuntis, Lola, masyado ka pong advance mag-isip. Nakalabing sabi ni Laika. Sige na, uwi ka na po. Doon ka na muna sa hotel tumuloy. Bakit? Imposibleng hindi kayo nag-kiss niyan. Tigilan mo ako, bata ka. Ano tingin mo sa akin, ipinanganak kahapon? Lola naman, kailan ang uwi mo na Maynila? Depende sa utak ko, sagot ni Lola Amanda. Anytime. Sige na, alis na nga tayo, Rhea. Nagsuko ni Lola Amanda at sumakay sa sasakyan ni Rhea. Iniwanan niya ng pera ang apo bago bumalik sa hotel. Ma'am, sabi ni Rhea na makarating sa tapat ng hotel. Wag mo na akong samahan sa hotel. Bumalik ka na sa kondo mo, sabi ni Doña Amanda dahil bumili siya ng kondo na tutuluyan ni Rhea. Pero sa hotel siya tumutuloy. Nang makarating sa hotel room, tinawagan niya ang sekretary ng uniko iho niya. Albert, sabi niya sa kabilang linya, may ipapa-imbestiga akong empleyado sa'yo dito sa branch sa Mindoro at kailangan ko ang tulog mo. Gusto ko lang masigurado na kahit mahirap, at least walang masamang record ang kinakasama ng apo ko. Baka mamaya masamang tao na pala at hindi niya alam. Iba na ang nag-iingat kaysa mapahamak ang pinakamamahal niyang apo. Ano kaya ang matutuklasan ni Doña Amanda sa pagkatao ni Peter? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.